Jesus will prevail. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reason
mansion, that is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. At ngayong umagang ito ay maulan. At medyo nawala yung init ng panahon. At kaya yung iba sa atin ay masarap pa ang tulog, no? Pero salamat sa Panginoon kasi ngayong umagang ito ay muli po tayong mag-uusap-usap, mag-aaral ng salita ng Diyos at tatanggap ng mga baon natin sa maghapon. Yan. Kaya sa lahat ng mga kasamahan natin ay stay tuned po kayo dyan sa inyong mga kinalalagyan. At ngayong umagang ito ay kasama ko po dito si Sheila. Yan.
Hindi ko alam kung may mga darating pa kaming kasama. Pero andyan sa Pangasinan, ayan si Baneneng. And of course, si Sir Ariel. Good morning po sa inyo, Sir Ariel. Hello, good morning sa ating lahat. Magandang umaga. Naimbag nga agsapa kanya tayo amin. It's again a good day sa atin and oo nga magde-declare na yata sila ng rainy season. Parang everyday na lang yatang umuulan and at least para lumamig-lamig ng konti. Pero again, naimbag nga agsapa kanya tayo amin and it's again a very good day for us to thank the Lord for waking us up and again, meron tayong opportunity para makinig ng salita ng Diyos. Of course, good morning sa inyo dyan sa studio and kasama si Brother Mark and of course dyan sa Pangasinan, kasama natin si Rhea and dito sa ating tawag dito Facebook FB. Live. Ayan, so kita ko si Ma'am Emilia. Good morning, Ma'am. Si Ma'am Heidi, Ma'am Selay. Ayan. Ma'am Myra. Sino pa? Sir Digno. Ayan, Sir Salvador. Digno. More. Ma'am Maricel. Morning, Ma'am Marcel. Sir Sierto. Ayan. Ma'am Heidi. Sino We pa? have 16 viewers. All right. So stay tuned lang po tayo and let's all be blessed this morning again sa salita ng Diyos. All right. So this is June. Okay. So it's the half na po ng 2026 tayo. And we're moving towards next season already. So tapos na yung cold season ng January, February, March. Then we have summer ng April, May. Ngayong June is pupunta na tayo sa ating rainy season. Ayan. And next Jan is again winter na naman. Alright? Cold season na naman. So ganun talaga. Napakabilis ng ating panahon, no? And so ngayon is pag-uusapan natin is another topic and something that more kumbaga specific in a way, no? Very specific in a way. Ang pag-uusapan natin is knowing God through biblical communication or knowing God through our communication, 'di ba? How we speak, how we write, kung ano yung mga lumalabas sa bibig natin, ano yung mga sinusulat natin, ano yung mga pinopost din natin, 'di ba? So those are all form parts of our communication. Alam niyo naman 'yan eh. Even, 'di ba? Even physical communication or actions, those are all part of our communication. So those are the things na pag-uusapan natin ngayong month of June. Okay? So before tayo ay magpatuloy, tayo muna ay sandaling manalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa paggising niyo po sa bawat isa. And thank you sa again opportunity na kami ay makapakinig ng inyong salita sa umagang ito. And thank you also sa mga maaga po na nagising or gumising para po makinig ng inyong salita. Again, we thank you so much. Give us wisdom and understanding also, a humble heart to listen to your words, O Lord. Forgive us for our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. All right. So again, knowing God more. Okay, knowing God more through our biblical communication. That sabi nga natin, we will know more of Him when we talk about Him. Okay, so this morning is doon muna ako. All right, is that knowing more about Him. We will know more about God when we start talking about God. Okay, or when we talk about God, when we talk about Jesus Christ. Okay, kaya nga pag makita ninyo, 'di ba? Karamihan doon sa mga malalago ang kanilang
ang kanilang pananampalataya are those that continue to talk about the Lord Jesus Christ. Walang ibang sasabihin nila kung hindi ang ating Panginoon, anong ginawa ng Panginoon sa atin, 'di ba? So those who share the word of God, those who are soul winners, they are the ones na makikita natin that are lalago in terms of discipleship, in terms of mga ministries. It follows, okay? Pag makita ninyo ang ating mahal na pastor, talagang soul winning yan every day. He talks about God, he talks about Jesus Christ, he shares about Jesus Christ every day, di ba? Preaches the word of God every day. See that? Kaya the more that we talk about him, the more that we talk about what he did, the more that we talk about what he did also sa atin, that is ano yan, tawag dito, yung makikita natin na we will know more of him, di ba? And so this morning is ang title ng devotion ko is on reflecting God's character through our words. Okay? And ang gagamitin ko na verse is Matthew chapter 12 verse 34. Matthew chapter 12 verse 34, anong sabi niya dito is that, O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? Diba? Question ng ating Panginoong Hesus Kristo, itong mga Pharisees na mga ito. Alam niyo naman itong mga Pharisees na mga ito, di ba? They profess that they know about God. They profess that they know something, okay, about God. Sa totoo lang is that totoo naman, di ba? Pero sabi ng Panginoon, "O generation of vipers," okay? Vipers are serpents, okay? So how can ye, being evil, speak? Rebuke ng Panginoon ng mga Pharisees dito. How can ye, being evil? Diba? Paano kayo na kayo ay masama or evil kayo? Speak of good things. Diba? Familiar ba ito? Right? Sorry. Bakit kaya? Wait medyo kwanto sabi ni Brother Mark. I-set ko lang yung kwanto. Wait Ang kapal naman. Yung volume eh. Alright. Sige. Di bale. Pan ko lang ito. So, yeah. Okay. So, ang sinasabi ko, ang sinasabi ng Panginoon natin dito, di ba, si Jesus Christ is the one speaking here. Paano tayo makakapagsabi? How could we speak of makapagsasalita ng good things? Okay? If we are evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Di ba? Sinasabi dito kung ano yung nasa puso natin. Okay? Abundance of our heart, yun yung laman ng ating mga salita. Diba? That is why if we don't have the Lord Jesus Christ sa ating puso talaga, ang hirap natin na mag-share, ang hirap natin na to talk about the Lord Jesus Christ. Okay? And so how can you speak good about Jesus if you do not know something or you don't really have not accepted the Lord Jesus Christ sa inyong puso, 'di ba? So how can we speak good of Jesus if you don't know him, 'di ba? And so dito sabi niya is that the words kasi, mga kapatid, words will reveal our character. Okay? And our words will reveal kung ano yung mga character natin. Kasi one of the clearest, sabi niya dito, is that one of the clearest indicators of a person's spiritual condition or spiritual what you call this spiritual status, okay? Yung condition na sinasabi is the spiritual status. So ano yung indicator, okay? Is the way he or she speaks or kung paano tayo
magsalita. Hindi po natin ma-deny, mga kapatid, no? That one of the things na as an indicator or clearest indicator that we are of our spiritual condition or spiritual status. Okay? Like we're still saying bad words, hindi natin talaga marunong mag-share, mga ganun. Those, pag makikita ninyo, mga kapatid, no, is that it reveals also our status, what we speak for, what we speak of. So Jesus taught that words do not originate merely from the mind or even emotion, but from the heart. Yung sinasabi natin kanina, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Okay? Alam ko yan. Tawag dito, nung may mga nililigawan, may mga nung ganon, crush, mga ganyan. Makikita niyo yan is palaging siya ang sinasabi, palaging siya ang pinag-uusapan, palaging siya ang lumalabas sa bibig natin. Siya yung ganito, maganda siya, ganito yung ugali niya, maganda, di ba? Kasi yun yung laman ng puso di ba? Laman ng heart natin. Kaya pag yung laman ng heart natin is ang ating Panginoon, is that yun, palaging siya ang napag-uusapan, palaging siya ang lumalabas sa ating bibig, siya ang, we speak of Him many times kasi mahal natin di ba? Yun yung laman ng puso natin. Therefore, if we desire to know God more and reflect, okay, His character, we must allow Him to transform our hearts, okay? Because a transformed heart produced a transformed speech. Yan. Kaya nga, palaging tinatanong sa atin, okay, tinanggap niyo ba talaga ang Panginoon Hesus Kristo? Yes, sir. Or yes, ma'am. O bakit hindi natin maipahayag? Bakit natin hindi ma-share siya sa iba? 'Di ba? And so, because our hearts has not yet been transformed, kaya yung speech natin has not yet also been transformed. Okay? So, as believers grow in their relationship with God, their communication should also continuously or increasingly reflect His attitudes or attributes, okay? Attributes like what? Love, truth, kindness, wisdom, patience, grace, and then ang dami pang mga attributes ng ating Panginoong Hesus Kristo. And so, while action, sabi nga natin, di ba? While action speaks louder than words, which is true, okay? But we should also be able to walk the talk. While we talk, we see to it that we also do it. Kaya alam niyo yun ang maganda na yun yung sinasabi mo about the attributes of the Lord Jesus Christ, about love, about His grace. Okay, we will know Him more when we continue to speak of Him or speak about Him. Kasi kagaya ng what we say in preaching, what we say in devotions, what we say during fellowships, di ba? Is the source of our actions. Okay, these are the source of our attributes. Okay, kung ano yung mga sinasabi natin. Kagabi, talagang as in, it's a very tiring day talaga ng kahapon sa akin. And then anong oras sa Tuesday kasi kaya pag Tuesday di ako pwedeng umalis sa school ng 7 before 7 kasi coding baka huliin ako. Okay? And so hintayin ko talaga ang 7 o'clock. And then sign ng mga papers. And 7:30 uwi. And then 8 o'clock. Ayan itong mga kasama ko sa bahay. Natulog na yung mga boys. And then ako, tinawag ko. And then dinner. Sabay-sabay kami. Hindi na kami nagbasa. Diba? Dapat mag-Bible reading kami ng before dinner. So, parang walang nakaiisip. Nung kumakain kami, tsaka may nakalimutan tayo. And then, hinayaan ko. And then after, sabi ko, hindi pwede. Hindi tayo magpasa. So, kunin yung mga Bible, before kayo maghugas ng mga kung ano-ano dyan, before kayo maglinis, magbasa tayo. And
And kasi parang hindi pwede na hindi sa maghapon, hindi pwedeng hindi natin pag-usapan. Okay? Hindi pwedeng hindi Amen. natin ah, magbasa ng Bible. So, ayan, basta kami. And maganda yun na pag-usapan namin actually. So, kasi every time na magbasa, I share and meron kaming devotion. And so, yun yung isang testimony ko ngayong umaga na kung saan yung na nagi-guilty tayo kumbaga kung hindi natin siya napag-usapan. Kaya Book of Proverbs kami and then ayun nga yun yung topic namin. And so sabi niya dito sa Proverbs chapter 4 verse 23, sabi niya, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Okay? Yun yung sinasabi natin kanina. 'Di ba? Lahat. 'Di ba? And so our words will reveal what is in our hearts. So Jesus taught that speech is the overflow. Okay? The speech is the overflow of the heart. Okay? And so, a good man, sabi niya dito sa Matthew chapter 12 verse 35, a good man out of the good treasure of the heart bringeth forth what? Good things. Okay? And so, when bitterness, pride, anger, jealousy will dominate the heart, this eventually appear in our speech. Nakikita niyo yun, di ba? Kung galit, kung pride, kung ano ang nasa puso natin, yun yung lumalabas sa bibig natin eh. So how can we know more about Him? 'Di ba? If yun ang attributes na meron tayo. 'Di ba? Sabi ko nga is that the more that we talk about Him kasi the more na yun yung napag-uusapan, okay, or yun yung lumalabas sa ating bibig na kung saan walang iba kung hindi yung Panginoong Jesucristo, yan yung lumalabas, and then yun yung napag-uusapan. How else, 'di ba, na hindi natin makikilala more about Him. Okay? If every day, 'di ba, sharing the gospel every day, nakikinig every day, napag-uusapan, 'di ba? And so those are the things na while and siyempre sabi nga natin is that knowing Him more through our biblical, okay, communication. Kasi lahat, sabi ng Bible is that lahat ng mga sinasabi natin is galing sa ating puso. And then kung yung laman ng puso natin is yung Panginoong Jesucristo, hindi pwedeng hindi natin yan i-share. Diba? Hindi pwedeng hindi rin yung attributes niya ang ating gagawin. Ang maganda nga kasi pagka, sabi ko kanina is that what we say, like when we have devotions and then ganito yung pinag-uusapan natin, what we say about giving, what we say about sharing the word of God, what we say during in preaching, during fellowship, 'di ba? Kung ano yung mga napag-uusapan natin doon, yun kasi yung source ng ating mga activities. Yun yung source ng ating mga actions. Okay? And so if we speak about love, we speak about giving, we speak about, hindi pride ang pinag-uusapan natin, yun din ang magiging laman ng ating activity, ng mga laman ng ating mga actions. And so it holds true also na kabaliktaran. Okay? Kung yung laman ng puso natin is on materialistic tayo, is all about kamunduhan, di yun yung napag-uusapan, di ba? If pride ang nasa puso natin, di yun din ang ating uusapan, yun din ang palagi nating sinasabi, 'di ba? All about worldly things. All about maalala ko sino pa yung kausap ko. Belte ba or basta meron akong kausap na nagkukwento siya na itong taong ito is hindi pa kuan talaga. Sinasabi niya hindi pa talaga gaano siya mature, mga ganun, or naiintindihan. I think that's the word. Hindi pa niya naiintindihan ang
ang pagiging isang Kristiyano. Paano ganun? Bakit? Kasi palaging ganito yung sinasabi niya, palaging about ganito, palaging about material things, palaging about pag wala siyang ganito, hindi siya kontento, pag wala siyang ganito, kulang, mga ganun ba? So, oo nga, no? Kasi palaging yun yung sinasabi niya, palaging yun yung sinasabi niya. So, meaning to say, yun pa rin ang laman pa rin ng kanyang puso, di ba? So, hindi about Christianity. It's not all about contentment, 'di ba? It's not all about fun. And so, makikita nyo din 'yan if sometimes kagandahan is that kung minsan kung minsan is that magpo-post ka sa FB page mo about Bible verse, iniisip ko muna anong Bible verse kaya ang ikupan mo. Tapos makikita mo doon, kita mo doon na you need to be able to live, okay, on that kwan mo, kasi sasabihin post ka ng post ng ganito tapos ganyan, ugali mo is hindi ganito ganyan, di ba? All right, so for this morning is hanggang doon lang muna ako. Medyo sorry, hindi ko alam bakit hindi masyadong marinig ang aking tawag dito, ang aking sound, no? But I don't know, sorry talaga, hindi ko kuan ang ano ito. So good morning dyan sa inyo dyan sa Pangasinan. Nakita ko si Ma'am Mercy ba yun? Okay, magandang umaga dyan. And may kasama tayo dyan sa studio. Good morning. Good morning. All right, so alam ko is may dadagdag ang mga kasama ko dyan sa studio. Alright, Ma'am Cherry, kayo muna dyan. Amen, sir. Thank you very much po. At sa amin naman dito, very clear naman po yung sound nyo, sir. Kaya walang problema. At narinig namin po lahat yung mga nasabi nyo po. And totoo yun, ano. Ngayong June na ito ay natuwa ako nung nabasa ko kahapon yung sinabi ni Sir Ariel na patungkol sa topic namin na knowing God through biblical communication. Kasi maaring, yun nga, yung sinasabi niya kanina na action speaks louder than words. Pero hindi rin kasi natin pwedeng ipagsawalang bahala yung words na binabanggit natin. Kasi, yun yung bagay na minsan we are careless about. Meron ngang tinatawag na tactless, di ba? And it always leads to broken relationships, or isang salita lang na nabanggit mo, it can either build or destroy a life, 'di ba? Alam natin yung ganyang principle. Kaya hindi din natin dapat iset aside yung pag-uusap-usap patungkol sa words. Kasi nga sabi nga ni Sir Ariel, yung mga napag-uusapan natin, yun yung magiging action natin. Kaya very important na pagtuunan din natin ng pansin yung pagbabantay natin sa ating pananalita. Most especially na tayo ay towards knowing God, 'di ba? So kung goal talaga natin na totoong makilala natin ang Panginoon at yung mga kausap natin ay totoong makakilala sa Panginoon, this is something that we have to be mindful of, yung words natin, di ba? Kaya, ito, yung binigay ni Sir Ariel na verse para sa usaping ito, sa Colossians chapter 4, verse 6, na ang sabi niya dito, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how to answer every man. Diba? Kaya nga, itong speech natin, pag sinabi sa Bible na speech, ay sa Hebrew word, ito ay logos, na ang ibig sabihin nito ay talk, your saying, your word. So, pag sinabi mong let your speech or let your talk, let your saying, your word, be always with grace.
Kailangan sa ating pananalita, hindi ibig sabihin na mabulaklak yung pananalita natin, no? We are using highfalutin words na sinasabi, but we have to always be mindful sa ating sinasabi, no? Mm. Kaya nga nakalagay ito, and it's amazing na pagka nag-search pala tayo dito sa Biblia, makikita natin ang daming verses patungkol sa maayos na pamamaraan ng pananalita. Which means na ang Diyos mismo talagang binibigyan niya ng emphasis itong pagbabantay natin sa ating mga sinasabi. Kasi para lalo natin siyang makilala, kailangan maging maayos tayo sa ating pananalita. So, yun nga, kung ang speech ay articulate utterance of thought, or yun nga, yung logos, ay ano naman yung communication? Kung yung speech natin ay ganun, ang communication naman is the act or process of using words, sound, signs, or behavior to express or exchange information. Ang term ko nga dyan tinatransfer mo yung idea mo sa isang tao sa pamamagitan ng words, ng action, ng minsan sign language, di ba? Or minsan yung written. Ganyan, maraming mga pamamaraan ng communication, hindi lang words. Kundi yun, sabi ko nga action, yung sign language, yung written, even music, di ba? Ay pamamaraan yun ng pagko-communicate natin, pagta-transfer natin ng thought natin sa iba. So, ngayon ay paano natin lalong makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng biblical communication. Kung nakita natin na ang biblical ang communication pala is transferring your thought, no? So, yun nga, napakahalaga nung sinasabi ni Sir Ariel kanina na kailangan binabantayan natin, nagre-reflect dapat ng character natin yung ating sinasabi. So, kung yun ang dapat sa atin bilang mga Kristiyano, bilang especially mga disciplers, kasi may nakatingin sa atin, kailangan maayos muna yung kalooban natin, 'di ba? Kasi totoo yun how can you say something good out of a wicked heart, no? Mahirap nga naman yun. And ang Panginoong Jesus, nung sinabi niya yun sa mga Pharisees, alam niya kung ano yung sinasabi niya. Di ba? Maaring sa mga Pharisees, nagkukunwari sila na they are also interested. Pero nakita talaga ng Panginoon na yung puso talaga nila, alam niya na hindi tama yung kanyang sinasabi. Kaya, yung sinabi nga ni Sir Ariel na communication shapes relationships, no? Paano makaka-shape ng relationship ang communication? Well, actually, this is the most, anong tawag dito? The parang greatest factor of a relationship, actually, yung communication. Kasi napag-uusapan din natin dito, alam ko, nabanggit ko na yan dati, sa isang tahanan, imaginein mo yung nandyan kayo, na may nanay, may tatay, kagaya ni Sir Ariel, andyan, may mga boys sila nakasama, pero pag nasa loob sila ng tahanan, walang nag-uusap. Di ba? Parang gawin mo yung gagawin mo, maliligo ka, mag-aayos ka, kakain ka, and then alis ka na. Yung isa naman, ganun din yung ginagawa niya. So, hindi na-build yung relationship pag walang communication. Unlike pagka laging nag-uusap, so, lalo mong nakikilala yung kausap mo dahil nasasabi niya rin sa'yo kung ano yung mga gusto niya, kung ano yung mga plano niya. Ikaw naman nasasabi mo, so doon kayo lalong nagkakakilala. Ganon din tayo sa Panginoon, no? Para lalo nating makilala ang Panginoon, to know God more through biblical communication, kailangan, unang-una, pag sinabing biblical communication, two-way. Two-way, merong nakikinig at merong nagsasalita, di ba? So, may tinatransferan tayo, meron namang tumatanggap. May nagtatransfer, may tumatanggap, ganon. So, ganon, nasi-strengthen yung ating relationship sa pamamagitan ng biblical communication. Bakit ko sinabing
emphasized yung biblical communication. Kasi may mga communication din na natatransfer din yung thought, di ba? Pero kung negative yung nanggagaling dyan sa puso mo, halimbawa si Sheila, kukwentuhan ko ito ng kukwentuhan ng basura. Hindi pa niya kilala si Mayang. Pero bago pa niya makausap si Mayang or bago pa dumating si Mayang dito sa Baguio, galing Cagayan, marami nang narinig si Sheila na negative. So anong mangyayari? Magiging aloof na siya kay Mayang, ayaw niya na, or pangit na yung tingin niya. Hindi pa naman niya nakakausap, di ba? Kasi nga dahil sa mga pangit niyang narinig. So tayo, very important na biblical communication. Yung bibig natin, gamitin natin sa pamamagitan ng pagbibuild, not pag-destroy. Isa sa mga nakita ko na mga prinsipyo dito is, yung words natin, it should be a tool for building, 'di ba? Hindi siya weapon for destroying. Kasi kaya nilagay ng Diyos yung bibig natin diyan para makapag-edify tayo, makapag-encourage, 'di ba? So kailangan nating bantayan yung ating bibig. Doon sa Proverbs chapter 31 verse 26, na last time lang ay napag-usapan natin yung virtuous woman, nung Sunday, na napakaganda na makuha yun ng lahat ng kababaihan, at hindi lang kababaihan kundi pati mga lalaki, na dapat yun talaga yung natin, yung attribute natin bilang isang Kristiyano, yung meron tayong virtue. So dito sa verse 26, sabi niya dito, she openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Dapat pala sa ating pakikipag-usap, every time na tayo ay magsasalita, meron bang wisdom dyan? Di ba? Maganda nga na napag-uusapan natin ito ngayon para natututo rin tayong bantayan yung ating pananalita. No? Kasi most of the time, tayo, ang nangyayari sa ating communication, may narinig ka lang na isang salita, hindi pa naman natapos yung buong sentence, nagre-react na, 'di ba? So, tayo, very important na kung may kausap tayo, very important yung listening natin. Makikinig tayo muna bago tayo magre-react. Kasi baka yung unang dalawang words niya ay medyo pangit ang dating sa'yo, pero nung tinapos niya pala yung sentence ay maayos pala, no? Pero nakapag-react ka na, nakapagsalita ka na ng hindi maganda. So, it's always important to listen kung ikaw yung kinakausap. Pero pag tayo naman yung nagsasalita, ito yung dapat na meron tayo. We always have to open our mouth with wisdom, and our tongue must possess the law of kindness. Di ba? Kaya nga napakaganda na, alam niyo, totoo yan eh. Merong mga tao na sinasabi, gusto ko tong kausap. Kasi kung kinakausap ko siya, pero ako laging napupulot. Or meron naman yung sinasabi, wag kang masyadong makipag-usap dyan kasi lalagyan ka lang ng basura niyan. O, di ba? So, yung sinasabi ni Sir Ariel kanina, yung communication natin reveals our character. Totoo yun. How do we use words every time na tayo ay nagsasalita? Or ano yung mga lumalabas na nagmumula sa ating puso? Kasi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, di ba? So, malalaman mo dyan sa pananalita mo kung may bitterness ka, di ba? Sa isang tao, halimbawa pinag-uusapan yung isang tao, kung maganda yung sinasabi mo, ibig sabihin wala kang masamang sa kanya, di ba? Pero pagka napag-usapan yung isang tao, tapos bigla ka naglabas ng mga kung ano-anong mga masasama dyan sa iyong bibig, ibig sabihin meron kang bitterness, di ba? So, nalalaman yan. Nalalaman sa pamamagitan ng bibig natin yung laman ng ating puso. Kaya nga, very important na binabantayan talaga natin. We have to be mindful sa ating words. Yung bang, meron tayong parang self-editor sa ating isip, no? Na bago natin sasabihin, why don't you pause for a moment? Ito bang sasabihin ko ay, una, nakakatulong ba ito? Makaka-build ba ako
pagka sinabi ko itong gusto kong sabihin, di ba? Or ito bang sasabihin ko ay makaka-stir up ba ng masamang emotion ng aking kausap? Masisira ba yung araw niya pag sinabi ko ito? Or lalo siyang magiging masaya, ma-inspire siya lalo, di ba? Hindi naman tayo mambobola. Pero yun nga, na pag biblical communication kasi, it always comes with truth, no? Yung truth na masasabi natin in a nice way lagi. Diba? Kaya nga tayo may sinasabing in a nice way. Pero we are still saying the truth. And dito sa Ephesians chapter 4 verse 29, sabi dito, let no corrupt communication proceed out of your mouth, no? Na talagang very important na yung pakikipag-usap natin, binabantayan natin lagi, corrupt communication ba ito? Malalaman mo yan eh. Paano natin malalaman? Depende sa intention natin ng pagsasalita. 'Di ba? Kasi bago mo naman sabihin yan, pinag-isipan mo muna, no? Kaya nga kung medyo kalahati pa lang yung pag-iisip mo diyan, medyo gawin mong buo or gawin mong 2 times. Pag-isipan mo ng 2 beses bago mo ilabas. Kasi baka maging corrupt communication yan, no? And ang sabi niya dito, but that which is good for the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Maganda na ang goal natin lagi, every time na tayo ay nakikipag-usap, ay nakakatulong tayo. Di ba? Matutulungan ko ba ito pag ako ay nagsalita ng ganitong bagay? Ngayon, kung sa palagay ko, it will just worsen the situation, ma-escalate lang yung emotion na hindi maganda, meron na bang sinasabi sa Bible na mas magandang itikom na lang natin yung ating bibig, 'di ba? Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise, sabi ng Bible. Na talagang may time talaga eh, na you have to just shut up, no? If you have nothing good to say, shut up. Sabi ko, lagi kong sinasabi yan sa mga anak ko, huwag ka na lang magsalita kung wala kang magandang sasabihin. Because, ang mga sinasabi natin, baka akala mo lang, parang wala lang sa'yo, no? Pero yung pinagsabihan mo, maaring ito yung naging turning point ng buhay niya. Na doon na nasira, doon na siya na-depress. May nangyayaring ganyan eh. Hindi mo alam na meron palang depression yung tao and then napagsalitaan mo ng hindi maganda. And then yun na, nasira na yung buong buhay niya. Pero kung tayo, ang goal natin lagi is to help, hanapin din natin ang paraan kung papaano natin sasabihin in a nice way. For us to be able to edify. Sabi nga dito sa Ephesians 4:29, that it may minister grace unto the hearers. Kaya talagang important talaga na ang ating communication, biblical communication. Kasi nakikipag-usap tayo sa tao, hindi naman sarili natin ang pinapakilala natin, kundi ang Diyos, di ba? So, papaano natin ilalapit sila sa Diyos kung sa pananalita pa lang natin ay hindi na maganda, di ba? So, para makita nila na totoo yung Diyos natin, napakaganda na gumamit tayo ng biblical communication. And meron akong nakita na na I think a month ago na pinost ng isa sa mga kapatiran. Hindi ko lang alam kung ito yung exact na words. Pero, you stay because you talk to people who stay. Sabi ng doon sa post. You live or you quit because you talk to people who quit. Which is totoo, di ba? Na yung mga prinsipyo na nabibuild dyan sa puso mo, depende sa kausap mo. Kaya kung tayo naman makikipag-usap, gugustuhin ba natin na tayo ang maging instrument na mawawalan ng gana ang isang tao sa Diyos? Or magiging instrument tayo para lalong maging zealous ang isang tao na maglingkod sa Panginoon? That will always depend on our words. Kaya let's be mindful and let's always pray for our conversation, yung pamamaraan ng pananalita natin, ipapanalangin din natin yan.
Yun lang po, sir, and maraming salamat po. Amen, amen. Okay, so ayan, napakaganda na ito. One part lang ito ng kwan, kaya sabi ko nga kanina is that this is parang very specific na topic, okay, natin or attribute natin on our communication. But importante na mindful tayo. Yun yung sabi nga ni Ma'am Cherry kanina, di ba? Dapat mindful tayo also. Because what we say, what we speak of is yun yung parang what is inside, what is yung laman, 'di ba? Ng kuan natin, puso natin and then our being. Okay, that's why we need to be able to filter, okay? Siyempre, hindi yung kuan but if we need to talk about kaya nga ito yung pinag-uusapan natin para at least mahimay-himay natin. Like if we need to rebuke someone, if we need to say something about sin doon sa isang tao na yun, then we need to do it, di ba? Kaya what's yun yung maganda yun, yung binasa ni Ma'am Cherry kanina. Kung nagipag-usap ka sa mga nag-i-stay, malamang, di ba? Kasi yung pag-uusapan ninyo is huwag tayong aalis, dito tayo, manatili tayo sa simbahan, manatili tayong makinig. Okay? Chances are, mananatili ka. Di ba? Chances are, you will stay. Pero, pag yung kausap mo is, alis tayo dito kasi ganito, malis ako dyan kasi ganito, ganyan. Ay, talaga, ano pang aasahan mo sa sarili mo? Di ba? Kung hindi, ganun din ang gagawin mo. Di ba? Kaya tama yun, maganda yun. Actually, sa totoo lang, that's a good point. Okay, sa atin lahat. 'Di ba? Kaya kung makipag-usap tayo doon sa mga nananatili, doon sa mga nandyan sa church natin para ma-encourage, okay? Na ma-encourage tayo na we stay, we continue to humble ourselves, we continue to listen, 'di ba? Hindi yung siyempre anong asahan natin na sasabihin ng mga nag-quit, something like that, 'di ba? Or umalis ay talagang negative. And then kung negative 'yan, is yun ang papasok talaga sa atin. All right? Okay, so diyan lang muna daw sa kwan at may technical difficulties sila doon sa Pangasinan. So si Sheila muna. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Unang-una po is salamat po sa mga napapakinggan po namin about knowing God more through biblical communication. Ako naman po is yung mga natutunan ko po dito is kasi i-share ko lang po. Kasi sa PSS po namin, sa Bible School, may communication arts din kami about sa communication, speech, paano ka magsalita sa harapan ng mga tao. Sa akin po is dito ko po talaga natutunan yung tawag, lalo na sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos, na kapag nagsasalita tayo sa mga tao, dapat yung puso mo maayos. Hindi yung, kasi minsan tayo di talaga din mawawala sa atin na kapag minsan napagalitan ka lang, nasabihan ka, yung puso mo, emotion, doon na yung parang pride. Kaya kapag nagsasalita ka sa isang tao, parang ikaw yung pinagalitan ng damay, parang dinamay mo siya kapag may tawag dito, yung kinakausap ka lang na maayos, tapos ikaw parang sinisigawan mo na kasi nga dahil sa nasabihan ka. Pero dapat talaga na kapag kasi naranasan ko din na kapag sinasabihan tayo, dapat pakinggan natin. Tapos, wag natin sa iba. Kasi nadadamay, lalo na kapag nasabihan ka tapos may kinakausap ka, tapos kinakausap, Halimbawa, pinagalitan ko si Inday.
Tapos kinausap siya ni Mayang, ganon. Oo, parang okay. ganun. Tapos, tapos nagalit ako sa kanya kasi nga, kasi dahil sa sinabi sa akin na mali pala yung ginawa, ganun, ganun. Pero dapat, ayusin talaga natin yung pagsasalita natin. Dapat yung pagsasalita natin is, pa rin, tawag dito, humble pa rin. Kaya dapat, bantayan po natin yung mga sinasabi po natin. Lalo na, lalo na kapag nag-share po tayo, dapat kapag pumupunta din po tayo sa area, dapat dito pa lang sa simbahan, nagpe-pray ka na maging maayos. Para itong sinasabi ni Pastor A na kapag pumunta kayo sa area, mag-pray kayo. Kaya, nandun pa rin yung communication sa Panginoon, yung mag-pray. Kaya nga dapat may wisdom din po tayo sa salita ng Diyos. Kasi kapag nasa area na po tayo, maayos yung pagsasalita natin, pag-share natin, lalo na kapag example na lang doon sa area na may problema sila, or ganon, kapag na-share, di mo alam yung na-sharean mo, may problema pala, tapos yung puso mo, parang iba. Yung nag-share ka nga, pero parang maramdaman nila, parang yung puso mo walang kasaya. May parang, walang sincerity. Char. Kaya, kaya nga, dapat kapag nasa area na po tayo, kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, binabahagi natin yung salita ng Diyos sa isang tao, dapat masaya tayo at parang nakikita niya na may Diyos sa'yo. Makikita sa'yo sa puso mo na ganyan. Tas, doon, kasi minsan may na-sharean ako na di ko alam na may problema pala siya. Tapos, ayun, yung pag-share ko, nakangiti. Hindi naman yung parang, yung masaya kang nag-share sa isang tao. Tapos, ayun, nag-share siya na, yung problema nga niya sa pamilya niya. Sabi pa nga niya, gusto niya lang hiwalayan yung asawa niya. Kasi nga, dahil ganun, iba, tamad din daw. Kaya, pero ayun, tamad daw yung lalaki, parating nasa bahay lang. Pero ayun, ini-encourage ko yung yung asawa, yung babae na ganun, na dapat na mag-pray lang po, tawag to, lang sa Panginoon. Ihatag siya. Lapit. Ilapit lang sa Panginoon yung pray na lang po. Kaya nga nagpapasalamat ako kasi itong yung tema po natin na Knowing God More Through Biblical Communication is lalo na po ako, kailangan ko din po talaga to na kasi kapag nagsasalita tayo is may iba kasi din yung natin emotion. Kaya kapag nagsasalita po tayo, dapat pag-isipan natin, hindi yung sasabihin mo na agad. Kasi minsan ganyan din ako lalo na sa kapatid ko, si Kuya Mark na minsan kapag galit siya, galit na din ako. Ganun kaya dapat talaga na kapag may sinasabihan ka, makinig ka muna talaga. Kasi hindi pa nga tapos, sabi nga ni Ma'am Cher, hindi pa tapos yung sinasabi niya. Sinisigawan mo na siya kasi akala mo, kasi tama nga, sa simula parang masama pa sa'yo pero sa dulo hindi pala. Kaya yun, kailangan ko din na matutunan sa sarili ko yung pakikinig din at lalo na din sa salita ng Diyos. Kaya yun lamang po, to God be the glory. Amen, amen. All right. So, ayan, yung mga experiences nga, di ba? Doon, tingnan mo yan, yung experiences natin na, example lang yung mga yon na kung saan meron kang makakausap. And then, saan pa manggagaling? Prayer, di ba? Manalangin tayo. And then,
ilagay natin kung minsan sinasabi nila na sila naniniwala sa atin na ilagay na lang natin sa kamay ng Diyos yan, parang ganyan, ipasa Diyos natin yan, parang nakukulangan sila, hindi nila alam yung power ng prayer, hindi nila alam yung power ng Panginoon. Pero sa atin, di ba, nakikita natin na yun pa rin ang encouragement natin. Yun pa rin ang sinasabi natin, di ba? So those are indications, those are indicators of what is our status or condition of knowing God. Kasi karamihan is sasabihin niya, ba't kasi, ganito kasi, dapat kasi meron kang mga ganito, dapat meron kang mga ganyan. Okay? Material things para gumanda yung buhay. Ay nako, 'di ba? Kung minsan na hindi totoo yung mga ganun, yung mga advices. Okay? Pero sa atin is ano pa rin yung lalabas na sasabihin natin sa kanila. All right. So ayan si Kuan. Pangalan niya Mayang. Ayan. Okay. So magsalita kahit short lang. Ano yung natutunan mo ngayong umaga dito sa ating pinag-uusapan? Kala ko naka-biyahe na sila. Nahiya pa. Nahiya pa po. Good morning po sa ating lahat. Amen. Salamat po na na nakasama po ako ngayon sa devotion po ng college po. So na-remind po ako na bilang isang Kristiyano po, lalong-lalo na po tayo bilang isang Kristiyano na communication, dapat po makipag-communicate tayo na sabi nga ni Ate Inday na galing sa puso natin, at lalo-lalo na yung pinagsasabihan ka ganun. At syempre po bilang estudyante po, lalong-lalo na sa school, dun po naisip ko na minsan po na kung nandun ka sa school is hindi mo maiiwasan yung na-influensyahan ka sa ibang sa ibang mga estudyante din. So yan, nagpapasalamat po ako dahil na-remind po ako na dapat wag mawawala sa isip mo yung na Kristiyano ka, ganun. So Amen. na dapat kapag magsalita ka is andun pa rin yung Diyos na meron ka. Yan. So, yun lamang po. Thank you po. Amen, amen. Tama yun. Diba? Totoo yun na aware ka dapat. Okay? That, kaya yun ang maganda. Diba? Pagka na-practice natin, pagka Kristiyano natin. Kasi before ka na magsalita, ay, isipin mo, I am a child of God. I'm a daughter of God. I'm a son of God. Kaya hindi ka, ano ba yung tawag natin doon? Kumbaga hindi mo papatulan ang mundo na ito. Kaya yun yung ginagawa nila. Ganun din ako. No. Okay. Kaya yun ang maganda pagka nakatatak sa isip natin that, hey, we are children of God. And hindi tayo sumasang-ayon doon sa mga kamunduhan. Alright, so sa next week, si Juan, kung dyan na siya. Paalala mo sa akin, Sheila. Okay na si Rhea naman sa next na kan natin. Alright, so good morning sa ating lahat, and may naidagdag dito sa ating mga kwan, si Ma'am Beth, good morning. Myra, Ma'am Joyce, si Ma'am Rachel Heralde, good morning. Ma'am Flor, ayan, good morning po sa inyo dyan, ma'am, sa Japan. Sino pa? Mary Chris, ayan, good morning. Dexter, ayan, Ma'am Josie, good morning. Ayan, si President ng Interns, Lander J, good morning sa inyo. Okay, so it's 6 o'clock, 6:01.
actually. So I hope that we're blessed again in this morning's devotion. And thank you for joining us again sa ating devotion. Good morning, Ma'am Mercy. Diyan sa Pangasinan, Anda. Okay, so good morning sa inyo po dyan. Ayan. Dito sa Baguio, umulan kanina, pero ngayon, naman na, nawala na. Pero kagabi, lakas. Okay, so tayo ay, ano, umulan ba dyan? Opo. Ay, at least para mapawi konti ang ano na to? Init. Okay, so see you later sa ating midweek service. Okay. Tayo muna sandaling may announcement. Reminder lang po sir, sa Sunday, Student Sunday. Kaya ngayon pa lang ay mag-invite na po ng Tama. mga students. Yan po. June 7. Yes. Okay, Yes. sige. Let's pray. Dakilan namin Diyos. Maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, sa natapos po ng devotion. And thank you so much, O Lord, sa na ginamit niyo po ngayong umaga na ito to share your words. And thank you again sa opportunity. Kami po ay nag-aral ng inyong salita. May these things, O Lord, na na-share is magamit namin, O Lord, again for the whole day. And again, thank you for words. And keep us safe, Almighty Father. Lahat po ng mga kagawin po namin, mga activities, bless niyo po. Provide us also our provisions. And forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen, amen. All right. So again, good morning sa inyo dyan. Bye-bye. Thank you sir.